Maaari pong mamatay. Ito din po mga kababayan po natin na matatamaan ng naturang sakit na iyan. Oras natin 12 minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Samantala nasa kabilang linya, makakapanayan po natin, live na live, mga kabombo, etong ilan din po sa mga residente po natin dyan po sa bansang Japan. Makakapanayan po natin mga kabombo si Sir Roy at si Ma'am Cheryl Villegas live po dyan sa bansang Japan para makita din po natin at makamusta. Kumusta po ba ito po kalagayan po nila sa kanila po lugar. Magandang umaga po dito sa Pilipinas at magandang araw din po sa inyo dyan Sir Roy at Ma'am Cheryl. Live na po tayo dito po sa atin pong palatuntunang Bombo Hanay o Dugto. Si Bombo Laimi Perez po ito, ma'am. Hi, mayong flight, ma'am. Morning. Magandang umaga sa lahat ng Bombo Radio. Okay. Sir and ma'am, ngayon po dahil alam naman po natin na isa sa mga binabantayan pa rin po hindi lamang po dyan po sa bansang Japan kundi ramdam pa rin po natin itong pagiging worldwide pandemic ng COVID-19. Sinasabi nga po nila na dyan po mismo sa inyo pong lugar, ma'am and sir, meron na pong binabantayan at pinag-aaralan po ngayon ng atin pong mga eksperto na di umano'y natuklasan na bagong variant po ng COVID-19 na nakapasok sa area po ninyo. Kumusta po ba itong atmosphere naman po natin ngayon dyan, ma'am and sir? Okay naman, pero as of this moment, dito sa Saitama, kami perfection sa Tokyo, sa Kanagawa at sa Chiba, ngayon naka-state of emergency, ngayon dito sa Osaka. Kaya lahat kami ngayon medyo hindi masyadong makalabas, pero mga tao naman, basta lahat sila nakamask, susunod naman lahat sa health protocol, okay naman. Okay, kung ikukumpara po natin noon hanggang sa kasalukuyan, ma'am and sir, mas lalo po bang naramdaman po natin ngayon itong paghihigpit ng government po natin knowing na meron nga pong sinasabi na nakapasok ng panibagong variant ng COVID-19 sa Japan? Yes, mas lalong pinaghigpit nila, lalo sa mga establishments. Kasi dati, nagkaroon na nga ng SOE, kaya lang maluwag. Kaya lang this time ngayon, nagpataw na rin sila ng mga parusa daw sa mga hindi susunod. Kaya hanggang 7 PM lang pwedeng maglabas ng mga liquors, mga alcohol, yung mga establishments tulad ng mga bar. Tapos 8 o'clock kailangan sarado na yun. Sa mga tao naman, wala namang ganun pa rin. Basta pinag-iingat lang sila na, syempre, yung social distancing, di ba? Kilala naman natin yung mga Hapon na madisiplina naman. Siguro talaga lang nag-winter kasi kaya biglang umat na naman cases ng COVID dito kasi may pumasa na galing UK. Tapos South Africa ngayon, kagabi, nagpalitaan din namin kasi na may variant din na bago na Japan talaga. Ito nag-mutate. Yun ang pinag-aaralan nila ngayon. Okay, kung matandaan po natin, ma'am and sir, ilan na po ba kung sakali naman po, ito po mga naitatala po natin ngayon na mga cases po natin dyan po sa Japan, especially ito din po mga naitatala na death toll po natin? Nung Saturday, pumanik na sa 2,500 chart, kaya natatakot din kami. Tapos ine-expect nila na baka tumaas na yung death toll ng 4,000 pero positive lang, ingat lang. Mahirap din naman yung masyado tayong natatakot, diba? Pinagsisimula ng mga depression ng iba rin eh. Kaya basta track na lang social distancing, tapos hand washing, alcohol, mag-gargle, ganun. Ingat na lang. Okay. Ma'am, ngayon po ba meron pa rin po mga lugar dyan po sa Japan ang kasalukuyan pong naka-lockdown dahil pa rin po sa mga naitatala na mga kaso po ng COVID-19? Yes, yun nga. Yung nabanggit ko nga kanina, merong state of emergency sa Japanese Kinkyu Sengen dito sa Saitama, sa Tokyo, sa Kanagawa, at sa Chiba Prefecture. Yun, Okay. Ngayon nga, ngayong araw na to, Seiji no Hi dito sa Japan. Ang ibig sabihin niya sa English, coming of age, yung mga 20 years old na mga kabataan, dapat talaga may ceremony kahapon pa. Bale, mag-aano sila sa isang hall, tapos bibigyan sila ng parang
ritual, ganon. Tapos pagkatapos may mga events. Pero hindi natuloy yun dito sa may state of emergency na lugar. Although doon sa probinsya namin natuloy, kaya lang, yun nga, dahil nga sa state of emergency, maraming mga festival na hindi natuloy talaga ngayon. At saka at the same time, parang class reunion, di ba? Oo, nagiging class reunion talaga yung coming of age na yun. Pinag-aaralan nila talaga. Oo, malungkot. Kasi yung anak namin dapat kasama siya Hindi kami nakauwi sa probinsya dahil doon. Okay. How about ito naman po mode of transportation naman po natin? Hanggang sa ngayon, open pa rin po ba ma'am? Or meron na din po talaga nga naging limited na lang? Ito po nga transportation po natin. Dito naman sa Japan wala Naging normal naman lahat. Pero dati minabalitaan kami na isang line to ng dito ng train na pilots nila nagkaroon ng ng COVID. Kaya yung lane na yun, ititigil na daw. Pero palagay ko sa ngayon, okay na ulit. Nandito nga pala kami sa overpass dito sa Kasaitama. Okay. Ma'am, maitanong lamang po natin, taga saan po kayo dito po sa Pilipinas? Cavite City. Okay. Anyway, maraming salamat po sa oras po ninyo, ma'am. And sir, baka meron na lamang po tayong panawagan o gusto po nga batiin na mga kamag-anak din naman po natin dito po sa bansang Pilipinas, ma'am. Go ahead, ma'am and sir. Thank you. Yun, pinakamusta namin yung mga family namin dito sa Cavite. Hi! At saka yun doon sa page namin, Buhay ng Pinoy sa Laban. Hello! Pa-subscribe na lang, tsaka pa-like and pa-follow. Please follow Bombo, Radio Philippines, lalo-lalo na Nagupa. Yes. Maraming salamat. Thank you very much. Keep safe, guys. Thank you. Okay. Maraming salamat and keep safe po sa inyo, ma'am and sir. Salamat. Thank you. Bombo Hanay Unugto. 5 minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat sa atin po mga kababayan na nakabase po ngayon dyan po sa may bansang Japan kay Sir Roy and Ma'am Cheryl Villegas para naman mismo makapanayam din po natin. Diba? At makamusta, at least live na live, alam po natin kung ano po ba itong kasalukuyan na sitwasyon dahil alam din po natin ito pong banta ng COVID-19. Nako, palala ng palala. Magpapatuloy tayo dito sa ating palatuntunan.